Bagong lipat lamang sa Parañaque ang mag-inang Nova at Eunice. Doon kasi nakahanap ng trabaho ang kanyang ina. Sa edad na 10 taong gulang ay alam na ni Eunice ang pinagdaanan ng kanyang mama kung paano ito iniwan ng kanyang ama at ipinagpalit sa ibang babae. Kahit hirap ay tinaguyod pa rin ng kanyang mama ang pag-aaral niya. Sa factory ng mga sapatos ito nagtatrabaho. Isang araw habang nagwawalis ng bakuran si Eunice ay napansin niya ang isang batang lalaki sa ikatlong bahay mula sa kanila. Isa itong bungalow house na kulay bughaw at sa tingin niya mayaman ang nakatira doon. Ngumiti sa kanya ang batang lalaki na kaagad naman niyang ginantihan ng matamis na ngiti. Nakilala niya ang bata. Caleb pala ang pangalan nito at matanda ito sa kanya ng 3 taon. Kaagad silang naging magkaibigan ni Caleb lalo na't iisa lamang ang pinapasukan nilang eskwelahan. Dahil mayaman ang mga magulang nito kaya hatid sundo ng driver at sinasabay na siya pauwi. Salamat Caleb, nakalibre na naman ako ng pamasahe. Wala yun Eunice. Friends tayo, di ba? So dapat lang na magtulungan tayong dalawa. Oo naman, at promise ko sa'yo, kahit lumipas pa ang maraming taon ay ikaw pa rin ang best friend ko. Ako din Eunice. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Caleb ang makapagtapos ng high school, habang siya naman ay nasa second year pa lamang. Ano ba yan Caleb? Magkakalayo na tayo ng university. Huwag ka na malungkot. Araw-araw pa rin naman tayo magkikita. Tsaka hello, magkalapit lang ang bahay natin. Kahit na, nasanay na ako na sabay tayong papasok, nasa iisang university. Ganun talaga yon, Eunice. Kailangan natin magkalayo dahil hindi na tayong mga bata. Eto ang tatandaan mo. Kahit magkaiba man tayo ng university, ay walang magbabago, okay? Talaga? Oo, talagang talaga. Sa sobrang tuwa ni Eunice ay nayakap na lamang niya ang kanyang best friend. Noong mga sumunod na araw ay napapabalita sa campus nila na maraming magagandang babae ang nagkakagusto kay Caleb, bagay na tinawanan lamang ni Eunice. Alam kasi niyang ayaw ni Caleb sa mga babaeng maarte at nauunang nagtatapat ng pag-ibig sa isang lalaki. Ang gusto kasi nito ay yung mahinhin at kagalang-galang na pwede nitong ipagmalaki sa buong mundo. Ikaw ba Eunice? Wala ka ba nararamdaman para kay Caleb? Ako? Nararamdaman? Anong sasabi mo dyan? Yung spark, yung tipong kinikilig ka habang kasama mo siya. Ang tagal nyo na mag-best friend at halos hindi na nga kayo mapaghiwalay. Imposible naman ata na hanggang best friend lang ang tingin mo sa kanya. Alam mo Julie, best friend lang talaga. Maliban doon, wala na. Okay, sabi mo eh. Ikaw din, baka mamaya niyan. Ay late mo nang malaman na may feelings ka pala sa best friend mo. Natatawa niya itong siniko at pinandilatan ng mga mata. Araw ng Sabado, habang nagdidilig ng mga halaman si Eunice, ay napansin niya dumating ang 3 kaklase ni Caleb. At sa tingin niya, may gagawin atang project ang mga ito. Nagmamadali niyang tinapos ang ginagawa para makapunta kaagad siya sa bahay ni Caleb. Ngunit pagdating nila roon, ay nakita niya ang isang babae habang nakakandong sa best friend niya. May nararamdaman siyang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung para saan yon. Sa halip na pumasok, ay nagpasya na lamang siyang bumalik ng bahay. Kaagad siya nahiga ng kama at muling inalala ang tagpong kanya naabutan sa bahay nila Caleb. Sino kaya ang babaeng yon? Siya kaya yung girlfriend ni Caleb? Pero kung siya nga, bakit hindi niya sa akin sinabi? Nakatulugan na lamang niya ang mga katanungan yon sa kanyang isipan. Naalimpungatan siya nang marinig ang boses nito. Napabaliko siya ng bangon at nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama niya. Caleb, ikaw pala, may kailangan ka ba sa akin? May maganda akong balita sa'yo. Alam mo ba, sinagot na ako ni Francine at official mag-on na kami. Teka, sinong Francine? Ay, sorry, hindi ko po pala nakwento sa'yo. Si Francine, ang muse sa university namin at 1 buwan ko na di siyang nililigawan bago niya ako sinagot. So, siya pala si Francine? Kilala mo siya? Hindi I mean, sana makilala ko siya soon. Yan lang ba ang pinunta mo rito? Oo eh. Gusto ko kasi, ikaw ang unang makaalam sa good news na to. Mamaya pala, labas tayo ha? Treat kita. Tumango na lamang siya bilang pagpayag sa sinabi nito. Nababakas niya sa gwapo mukha nito ang kasiyahan. Masaya siya para sa kanyang kaibigan. Kinagabihan nga ay kumain sila sa labas. Nakangiti pa ang binata habang nagkukwento sa kung paano ito sinagot ni Francine. Ramdam niyang gusto nga talaga nito ang babae. Ikaw, Eunice, wala ka pa ba nagugustuhan sa campus?
Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Wala pa, tsaka masyado pa akong bata para magka-boyfriend. Kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral para matulungan ko si mama sa pagtatrabaho. Kaya mahal na mahal kita kasi napakabait mong anak. Mahal mo ko? Oo, mahal na mahal kita bilang best friend ko. At parang kapatid na din ang turing ko sa'yo, Eunice. Takot lang ng mga lalaking magtatangkal lokohin ka dahil makakatikim sila ng ganti ko. Natawa na lamang siya kay Caleb. Napakaswerte talaga niya dahil nakilala niya ito at naging best friend niya. Tumagal ng 3 buwan ang relasyon ni Caleb at Francine. Pero isang araw ay nahuli ito ni Caleb na may kahalikang ibang lalaki sa university. Ang akala niya ay dinibdib ng kaibigan niya pero hindi pala. Sa tingin niya ay parang okay lang naman sa binata dahil hindi naman ito nagmukmok o naglalasing. Gaya ng ibang broken-hearted. Sigurado ka ba? Ayos ka lang talaga? Ay, ang kulit. Oo nga, okay lang ako. Huwag mo akong problemahin. Pero, oo, masakit sa akin ang ginawa ni Francine. Pero wala, ganun talaga. May mga taong hindi marunong makontento sa isa. Bigla niya naalala ang kanyang ama. Iniwan sila at sumama sa ibang babae. Ni Piso ay hindi ito nag-aabot sa kanyang ina. Sa murang edad niya ay awa ang kanyang nararamdaman para sa kanyang ina. Galit na galit siya sa kanyang papa dahil wala itong kwentang ama. Pinagpalit sila nito sa isang kaladkaring babae sa club. Huy, natahimik ka dyan. Buntag sa kanya ng binata. Wala, may naalala lamang ako. Simula nga noon ay hindi na muling nakipagrelasyon pa ang binata. Nag-focus na lamang ito sa kanyang pag-aaral. Mas lalo pa silang naging malapit na dalawa, halos hindi na nga sila mapaghiwalay. Parang normal na lamang sa kanila ang magsalo sa iisang plato, ang matulog na magkatabi, at higit sa lahat ay ang magyakapan. Para sa kanila ay normal lamang yon dahil magkaibigan sila. Anak, Eunice, sigurado ka ba talaga na kaibigan lang ang turing mo kay Caleb? Oo naman po, Mama. Bakit po? Anak, hindi magandang tignan na nagtatabi kayo sa pagtulog. Maging yung pagyayakapan ninyo. Hindi na kayo mga bata, Eunice. Dalagat binata na kayo. Paano kung... Kung ano po? Kung makalimot kayo at matukso. Eunice, maganda ka at walang lalaking hindi maaakit sa'yo. Mama, magkaibigan lang talaga kami. At isa pa, kapatid ang turing niya sa akin. Kaya alam kong hindi gagawa ng isang bagay si Caleb na ikakagalit ko. Ninyo? Sana nga anak, sana nga. Pagka-graduate niya ng high school ay pinili niya doon mag-aral sa university kung saan nag-aaral ang binata. Pinagbuti niya talaga para makapasok sa university niyon. Nang sa ganon ay magkasama na silang dalawa. At hindi naman siya nabigo. Tuwan-tuwa siya rito na binalita na nakapasa at magkakasama na sila sa isang university. Pagka-graduate ng college ni Caleb ay kaagad siyang tumulong sa mga magulang niya sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Sa edad niyang 22 ay naging subsob kaagad siya sa trabaho. Isang araw habang nagbabasa ng magazine ay nakita niya ang isang sikat na aktres na si Elise Ocampo. Napakaamo ng mukha nito at para itong isang anghel na bumaba sa lupa. Hindi maiwasan ni Caleb na humanga sa aktres. Lalo na nang ito ang kunin ng kumpanya nila bilang model ng bagong brand ng lotion. Kung maganda ito sa TV at magazine ay higit sa personal. Namalayan na lamang ni Caleb na umiibig na siya sa dalagang aktres. Inaya niya si Elise ng isang dinner date. Noong una ay hindi ito nagpaunlak. Ngunit sa pangatlong pagkakataon ay pumayag na din ang dalaga. Siguro ay nakulitan sa kanya. Dinala niya ang dalaga sa isang sikat na Korean restaurant sa Makati. Ang kaso ay palpak dahil hindi pala ito kumakain ng Korean food. Humingi siya rito ng pasensya dahil dapat tinanong muna niya ito kung saan gustong kumain. Hindi yung kaagad siya nagdesisyon. Nababakas niya sa mukha nito ang pagkadismaya sa kanya. I'm sorry, Elise. Hindi ko kasi alam. I know, mali ako. Dapat tinanong muna kita kung saan mo gusto at kung anong food ang mga kinakain mo. It's okay. Promise, babawi ako sa'yo. Hindi na kailangan. Dahil ito na ang una at huling beses na sasama ako sa'yo, Mr. Sandoval. Please, Elise, give me another chance. Hayaan mo bumawi ako sa'yo. I have to go. Good night. Wala siyang nagawa nang tumayo ang dalaga at maglakad palabas ng restaurant. Napabuntong hininga na lamang siya habang napapakamot ng ulo. Kaysa masayang ang maraming pagkain na in-order ay tinawagan na lamang niya si Eunice. Wala kasi itong pili pagdating sa pagkain. Nagtataka nga siya sa dalaga dahil kahit malakas itong kumain ay sexy pa rin. Hindi ito tumataba gaya ng ibang mga babae. Dahil hindi naman kalayuan ang bahay ni Eunice
mula doon sa restaurant na kinakaroonan ng binata kaya mabilis lamang niya itong napuntahan. Kaagad naman niya ito nakita pagkapasok niya ng restaurant. Pinaghila siya nito ng upuan at napawaw po siya nang makita ang madaming pagkain sa table nito. Aba, ang dami naman ito ah. Anong okasyon? Wala naman. Sige, kumain ka lang ng kumain. Kapag hindi natin to naubos, ipapabalot ko na lang tapos iuwi mo sa inyo. Dahil hindi pa siya kumakain, kaya agad niya nilantakan ang mga pagkaing naroon. Samantala, habang kumakain si Eunice ay naaaliw na pinapanood niya ito. Dahil wala itong kaarte-arte sa pagkain kahit anong kainin nito. Katwiran kasi ni Eunice, sayang ang pagkain. Maraming tao ang nagugutom sa mundo. Hanga siya sa kaibigan dahil marunong ito magpahalaga ng mga bagay o binibigay rito. Kumurap lamang siya saglit, pagtingin niya ay ubos na lahat ng pagkain sa table niya. Naubos mo ang pagkain sa daming yon? Malamang kasi wala nang laman ng mga lagayan. Yung totoo, Eunice. Saan mo ba nilalagay yung mga kinakain mo? Kasi hindi ka naman tumataba. Siyempre sa tiyan. Pilosopo. Caleb, naod tayo ng movie. Treat mo ako, please. Wag na, masyado ng gabi. May trabaho pa ako bukas. Saka ikaw, di ba may pasok ka pa? Saglit lang naman eh. Sige na, please. Kung gusto mo talaga manood, sa bahay na lang tayo. Tapos magpapaluto na lamang ako ng popcorn kay Yaya Soli. Sige, gusto ko yan. Tara! Magkakabay na nilisan nila ang restaurant. Iisipin ng iba ay magnobyo silang dalawa dahil napaka-sweet nila. Normal lamang sa kanya ang akbayan ni Caleb. Para sa kanya ay walang mali siya yon. Noong mga sumunod na araw ay hindi sila gaano nagkikita at nagkakausap ng kaibigan. Dahil pareho silang busy sa araw-araw. Hanggang isang araw nang dinalaw siya sa bahay ng kaibigan niyang si Julie. At may ikinuwento ito sa kanya. Alam mo, may kwento ko sa'yo, Eunice. Pero alam ko namang alam mo na to. Sadyang kinikilig lang talaga ako. Bakit? Ano ba yon? Yung BFF mo, si Caleb, nililigawan pala si Elise. Yung sikat na actress? Ha? Saan mo naman nasagap ang balita niyan? Diyan lang, sa tabi-tabi. Alam mo naman ako, maraming mga mata at tenga sa paligid. Sandali, kung ganon ay hindi yung paalaman tungkol dito? Hindi eh, wala naman siya sinasabi sa akin na may nililigawan siya. Ang sakit naman nun. Ikaw yung BFF niya. Walang kaalam-alam? Iyaan mo na, baka nakalimutan lang niya sabihin sa'yo. Marahil nga, Julie. Kinagabihan nga ay tinawagan niya si Caleb para alamin dito kung totoo ang kumakalat na balita. Oh, napatawag ka. May kailangan ka ba, Eunice? May gusto lang sana akong itanong sa'yo, Caleb, tungkol kay Elise. Totoo ba na nililigawan mo siya? Oh, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Oo, pero hindi pa niya ako sinasagot eh. At medyo mailap siya sa akin. Bigla siya natigilan sa kabilang linya at may naramdaman siyang kirot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung para saan ang kirot na yon. Naisip na lamang niyang marahil baka tampo kaya ganun ang kanyang nararamdaman. Uy, bakit natahimik ka dyan? May nasabi ba kung hindi mo nagustuhan? Sorry Caleb, inaantok na pala ako. Sige na, good night. Sandali, yun. Ngunit hindi na niya hinintay pang matapos ang sasabihin nito. Mabilis niyang pinatay ang tawag at in-off ang kanyang cellphone. Samantala, nagtataka naman si Caleb sa biglaang pagbaba ng telepono sa kanya ni Eunice. Eh hindi naman ganoon yon. May problema kaya siya? Di kaya nagtatampo siya sa akin dahil hindi ko nasabi ang tungkol kay Elise? Bahala na, bukas ko na lamang siya susuyuin. Nang gabing yon ay nahirapang makatulog si Eunice sa kakaisip kung ano ba ang kanyang nararamdaman kung bakit siya nakakaramdam ng kirot sa kanyang puso nang malaman niyang may nililigawan ang best friend niya. Ano ba nangyayari sa akin? Di kaya nagsiselos ako? Teka, bakit naman ako magsiselos? Eh magkaibigan lang naman kami. Dahil sa kakaisip niya kay Caleb ay halos alas 4 na nang madaling araw siya nakatulog. Nalimpungatan pa ang dalaga nang maramdaman na may katabi siya sa kama. Marahan niyang dinilat ang mga mata at mukha ni Caleb ang kanyang nasilayan. Good morning, Bes. Mahinang bati nito habang ngiting-ngiti sa kanya. Good morning to. Anong oras na ba? Maaga pa naman at saka Sabado ngayon kaya pwede tayong matulog maghapon. Bakit? Wala ka ba lakad ngayon? Wala naman. Ano, tulog na ulit tayo? Magkatabi nga silang natulog ng binata pero hindi na siya dalawin ng antok. Pinagmasdan niya ang mahimbing na natutulog na binata. Tama nga kaya ang hinahala ko na gusto na kita?
na higit pa sa best friend ng pagtingin ko sa'yo? Pero imposible kasi ang tagal na nating magkaibigan. Tapos ngayon ko lang nalaman na gusto pala kita? Naiiling na lamang si Eunice sa mga tumatakbo sa kanyang isipan. Gumalaw siya para tumalikod sa binata pero bigla siya nitong niyakap. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya, lalo na nang mapatingin siya sa mga labi nito. Diyos ko, mahal na nga yata talaga kita, Caleb. Pero mali, hindi kita pwedeng mahalin. Dahil magkaibigan tayo at para magkapatid na ang turingan nating dalawa. Para mapakalma ang kanyang sarili ay maingat siyang bumaba ng kama at lumabas sa kwarto niya. Nagtuloy siya ng kusina para uminom ng tubig at maghanda ng almusal pero nakahanda na pala yon. Hinanap niya ang kanyang mama pero mukhang nakaalis na ito para pumasok sa trabaho nito. Naupo siya at nagpa siyang magkape na lamang. Total, hindi naman siya makakabalik sa pagtulog. Lalo na't nasa kama niya ang kanyang kaibigan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nalaman na mahal pala niya ito. Kaya pala na naging girlfriend nito noon si Francine ay may naramdaman siyang kirot sa kanyang dibdib dahil noon pa man ay mahal na niya ang kanyang kaibigan. Ang tanga mo, Eunice. Magmamahal ka na lang sa best friend mo pa. Paano mo pa siya haharapin ngayon ng normal na gaya ng dati? Napahilamos na lamang siya sa kanyang muka at wala sa loob na ininom ang kapeng tinimpla. Ngunit kaagad din niya itong niluwa dahil sa sobrang init. Makalipas ang isang oras ay muli siyang bumalik sa kanyang kwarto. Tulog na tulog pa rin ang binata. Naupo siya sa gilid ng kama malapit rito at pinagmasdan ng gwapo nitong muka. Sana, Caleb, pareho tayong na nararamdaman. Sana mahal mo din ako katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Anong sabi mo? Mahal mo ko? Kamuntikan pa siyang mahulog sa kama nang bigla na lamang ito magsalita. Malay ba niya magigising ito kaya naisang tinig niya yon sa mismong harapan nito. Yun ba? Oo, sinabi ko nga na mahal kita. Dahil kaibigan kita. Ikaw ba, Caleb? Mahal mo ba ako? Aba syempre, ikaw pa? Ibig sabihin mahal mo din ako? Oo naman, mahal na mahal kita. Dahil ikaw ang nag-iisang best friend ko. At hindi lang yon, mahal na mahal din kita na para nakababata kong kapatid. Para siyang sinaksak sa sobrang sakit na marinig mula rito na hanggang best friend lang at kapatid lamang ang turing nito sa kanya. Hindi niya namalayan na nag-uumpisa na pala siyang maiyak. Bakit ka naiiyak? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Naiiyak ako kasi masaya ako malaman na mahal mo ko bilang isang best friend mo. Huwag ka nang umiyak, Eunice. Kahit anong mangyari, ikaw ang nag-iisang best friend at little sister ko, okay? Nagpatianod na lamang siya kay Caleb nang yakapin siya at itabi sa paghiga nito. Nagtuloy-tuloy ang panliligaw nito kay Elise. Pero ilang buwan na itong nire-reject ng aktres. Naaawa siya para sa binata at hindi maiwasang mainggit kay Elise dahil ito ang gusto ng mahal niya. Minsan parang gusto na lamang niya maging Elise para siya ang mahalin ni Caleb pero hindi pwede. Dahil siya si Eunice, ang nag-iisang best friend ni Caleb at mukhang hindi na magbabago ang pagtingin nito sa kanya. Pagka-graduate niya ng college ay kaagad siya nag-apply ng trabaho sa mga kumpanyang malalaki para makatulong sa mama niya at sa mga gastusin. Na makarating ito kay Caleb ay todo tampo ito sa kanya. Kasi bakit daw hindi siya sa kanila nag-apply kailangan daw nito ngayon ng sekretary. Oo, gustong gusto niya makasama ang binata nung hindi niya pa alam na mahal pala niya ito. Ngayon kasi ay nakakaramdam siya ng pagkailang sa binata at idagdag pang nasasaktan siya sa tumpok ang bibig nito si Elise. Huwag ka na magtampo, Caleb. Mas mabuti na tong sa ibang kumpanya ako magtatrabaho para iwas chismis. Alam naman natin, ang mga tao madudumi mag-isip. Pero, okay lang, Caleb. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko to. Ako pa? Okay, sige. Basta kapag wala ka pa rin mahanap na trabaho, sabihin mo kaagad sa akin, ha? Okay. Siya nga pala, Caleb. Kumusta yung paliligaw mo kay Elise? Sinagot ka na ba niya? Hindi pa nga eh. Mabuti at naitanong mo, Eunice. Gusto ko sanang humingi sa'yo ng pabor kung okay lang. Oo naman. Ikaw pa, malakas ka sa akin. Sabihin mo, ano ba ang pabor na hihilingin mo? Eunice, pwede ba na ilakad mo ako kay Elise? Ilakad? I mean, pwede mo ba akong tulungan na manligaw sa kanya? Sabihin mo sa kanya na mabait ako, na hindi ako manloloko. Please, Eunice, kailangan bago matapos ang buwan na to ay mapasagot ko na siya. Pero hindi ba nireject ka na niya? Oo, pero wala pa naman siyang boyfriend eh. Kaya pwede ko pa siya ligawan. Titigil lamang ako sa paliligaw sa kanya kapag may boyfriend na siya. Doon niya napagtanto kung gaano kagusto ni Caleb ang aktres.
Daig pa niya ang sinaksak ng ilang ulit sa sobrang sakit. Kahit labag man sa kalooban niya ay pumayag siya sa pabor na hinihingi nito sa kanya. Nang araw din yon ay pinuntahan niya si Elise sa hotel kung saan ito nagche-check-in. Nagulat pa nga ito na makita siya dahil alam pala nito na best friend niya si Caleb. Anong ginagawa mo dito? Kaibigan ka ni Caleb, hindi ba? Miss Elise, nandito ako para sa stop. Kung pinapunta ka dito ni Caleb para magpatulong sa'yo. I'm sorry, pero hindi na magbabago ang isip ko. Hindi ko siya gusto. Kaya sana tigilan na niya ako dahil nakukulitan na ako sa kanya. Padabog siya nitong sinarahan ng pinto. Gustong gusto sana niyang sampalin ng babae dahil sa ginagawa nitong pananakit sa damdamin ni Caleb pero kailangan niyang pigilan ng kanyang sarili. Kamuntikan pa siyang mapatili nang pagbukas niya ng pintuan ng bahay ay mukha ni Caleb ang sumalubong sa kanya. Ngiting-ngiti siya. Tuloy, hindi niya alam kung paano sasabihin ng bad news dito. Kumusta ang lakad mo, Eunice? Anong sabi niya? Caleb, ano kasi? Ano? Ayaw niya sa'yo eh. Hindi ka daw niya gusto. Caleb, maraming mga babae pa at hindi lang si Elise. Bakit hindi mo subukan tumingin sa iba? Malay mo, nasa tabi mo lamang pala ang tamang babae para sa'yo. Hindi, Eunice. Dahil si Elise lang ang gusto ko at siya lang ang nag-iisang babae na gusto kong maging asawa at iharap sa altar. Nagmamadali itong tumayo na kinataranta niya. Sinundan niya ito hanggang sa kotse nito. Saan ka pupunta, Caleb? Pupuntahan ko si Eunice. Sasabihin ko sa kanya na mali siya dahil ako ang dapat niyang mahalin. Pero Caleb, hindi ka nga niya mahal. Bakit ba hindi mo yun matanggap, ha? Dahil ayoko. Dahil hindi pwede. Mabilis ang kilos nitong sumakay sa kotse. Sasamahan sana niya ito, ngunit kaagad nitong pinaandar ang sasakyan. Naiwan siya labis na nag-aalala para sa binata. Samantala, sunod-sunod na doorbell ang ginawa ni Caleb hanggang sa pagbuksan siya ni Elise ng pintuan. Ikaw na naman? Please, Elise, mag-usap tayong dalawa. Pakinggan mo naman ako. Wala naman tayong dapat pag-usapan, Caleb. Dahil una pa lang ay sinabi ko na sa'yo na hindi kita gusto. Ikaw lang tumakulit at hindi makaintindi. Dahil nga gusto kita, Elise, at hindi ko yun matatanggap. Please, Caleb, utang na loob. Lubahin mo na ako dahil pagod na ako sa kakulitan mo. Pati kaibigan mo, pinapunta mo pa dito para kausapin ako. Ganyan ka ba talaga kadesperado sa akin, ha? Kung sasabihin kong oo, mamahalin mo na ba ako? Hindi, dahil may boyfriend na ako, Caleb, at mahal na mahal ko siya. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na ako. Dahil masasaktan ka lang, wala ka maasahan sa akin. Padabog nitong isinara ang pintuan at naiwan roon sa labas si Caleb na durog ang puso. Natagpuan na lamang ni Caleb ang kanyang sarili na nasa bar at nagpapakalunod sa alak para makalimutan ng sakit na dinulot sa kanya ni Elise. Sa sobrang kalasingan ay pasuray-suray siya lumabas ng bar. Sa bahay ni Eunice siya dinala ng kanyang mga paa. Nagulat pa ito na mapagbuksan siya ng pintuan. Caleb, ano nangyari sa'yo? Bakit lasing na lasing ka? Pwede ba na dito na muna ako, Eunice? Oo naman, halika sa kwarto para mapunasan kita ng maligamgam na tubig. Pinalalayan siya ni Eunice paakyat sa kwarto nito. Nang mahiga siya ng dalaga, ay iniwan siya nito para kumuha ng palanggana at bimpo. Samantala, nang bumalik si Eunice, ay tulog na si Caleb dahil naghihilik na ito. Maingat siyang naupo ng kama at pinunasan ng mga braso maging ang mukha nito. Upang mapunasan ang katawan ng binata ay kinailangan niyang hubarin ang suot nitong long sleeve. Hindi na yun bago sa kanya dahil kapag nalalasing ito ay siya talaga ang nagpupunas dito. Pero sa pagkakataong yon ay iba ang kanyang naramdaman na makita ang katawan ng binata. Nakaramdam siya ng pagkailang, marahil dahil alam niya sa sarili niyang mahal niya ito. Pikit mata niyang pinunasan ang katawan ni Caleb, ngunit bigla na lamang nitong hinawakan ang kanyang mga kamay. Bakit ganon, Eunice? Bakit hindi ako magawang mahalin ni Elise? Bakit? Kasi ibang tinitibok ng kanyang puso. Sana maintindihan mo yon, Caleb. Hindi ko maintindihan, Eunice, kasi ang sakit-sakit dito. Bumangon ito at nakita niya ang mga luha nito nagsisiunahan ng pumatak. Nasasaktan siya dahil nasasaktan ito. Kung may magagawa nga lang siya para maibsan ang nararamdaman nitong sakit ay ginawa na niya. Hindi niya kayang nakikitang nasasaktan ang lalaking minamahal. Niyakap niya ang binata habang tinatapik sa balikat. Ilabas mo lang lahat ng sama na loob mo, Caleb, para gumaan ang iyong pakiramdam. Nandito lang ako para sa'yo at makikinig sa mga problema mo. Bumitiw ito sa pagkakayakap at tumingin sa kanya. Salamat, Eunice. Dahil palagi ka nandito sa tabi ko. Hindi mo ko iniiwan. Salamat.
Siyempre naman, remember? Best friend tayo. At ang mag-best friend ay nagtutulungan, walang iwanan. Sa gulat niya ay pinaghahalikan siya nito sa pisngi. Nang huminto ito sa ginagawa, ay bigla sila nagkatingin na nadalawa. Ramdam niya ang sobrang lakas ng tibok ng puso niya na mga sandaling yon. Marahil dahil magkalapit silang dalawa ni Caleb. At amoy na amoy niya ang pinaghalo nitong amoy. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang utak para halikan nito sa mga labi. Hindi naman nagtagal ang halik niyang yung kay Caleb. Bakit mo ko inalikan, Eunice? Hayaan mong pasayahin kita, Caleb. Nang sa ganon kahit papano ay maibsan ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Anong ibig mo sabihin, Eunice? Hindi siya sumagot, bagkus isa-isa niyang kinalas ang mga butones ng suot niyang nightgown hanggang sa lumantad sa harapan ng binata ang kanyang hubad na katawan. Eunice, anong ginagawa mo? Hayaan mo kong pasayahin ka, Caleb, kahit ngayong gabi lang. Wala na siyang sinayang na sandali, agad niyang hinalikan ang mga labing nakaawang ni Caleb. Alam niyang mali ang ginagawa, pero sa kanan niya yun iisipin. Ang mahalaga sa kanya ay mapasaya ang lalaking mahal niya. Ngunit bigla siyang tinulak ni Caleb na kinagulat niya. Ano ba, Eunice? Ano bang ginagawa mo? Magkaibigan tayo, di ba? Hindi mo to kailangan gawin para lamang mapasaya ako. Dahil mali to. Walang mali. Gusto ko to. At kung ano man ang mangyari sa atin ngayon, ay ginusto ko to kaya hindi mo kasalanan. Sa pagkakaalam ko, sa atin dalawa ay ako ang lasing. Pero malinaw ang isip ko. Hindi ako pabor dyan sa gusto mo, Eunice. Inabot niya sa kanya ang damit na hinubad niya kanina. Pero tinapon lang niya yun sa sahig. Bakit, Caleb? Dahil ba hindi ako maganda? Kaya ayaw mo sa akin? Ayaw mo sa akin dahil hindi ako kasing sexy ni Elise? Hindi niya ako kasing amo na mukha? Sorry ha. Kasi isang simple babae lang naman ako. Eunice, ano ba sinasabi mo? Oo, hindi kami pareho. Pero maganda din naman ako. At sexy ako. Lamang nga lang ng ilang paligo sa akin ng Elise mo. Tumayo siya at naglakad papuntang closet. Wala siyang pakialam kung makita man nito ang kahubaran niya. Hindi siya nag-abalang takpan ng kanyang sarili. Kumuha siya ng panlakad na damit at walang pakialam na nagbihis sa harapan ng binata. Saan ka pupunta, Eunice? Aalis ka ba? Oo, aalis ako. Pupunta ako ng bar at maghahanap ng lalaking gusto akong pasayahin. Yung lalaking hindi ako pandidirihan. Ano? Nababalo ko na ba? Hindi, pero hindi ako nagbibiro dahil kapag sinabi ko ay ginagawa ko. Habang abala siya sa pagbibihis, ay hindi niya namalayan ang paglapit sa kanya ni Caleb. Mabilis siya nitong kinabig at kaagad kinuyumos ng mga halik sa labi. Habang abala sila sa paghahalikan, ay abala din ang kanyang mga kamay na sinara ang damit na hindi niya natuloy isuot kanina. Malaya nitong pinaglandas ang mga palad sa katawan niya. Ilang sandali pa ay maingat siya nitong inihiga sa kama habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Walang pag-aalinlangan na pinaubaya niya ang kanyang sarili sa binata. Masaya siya dahil kay Caleb niya ibinigay ang kanyang pagkababae na ilang taon niyang iningatan. Kinabukasan, masakit ang ulo ng binata na magising ito. Paglingon niya sa kaliwa ay mahimbing pa rin natutulog si Eunice. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanilang dalawa nang nagdaang gabi. Natapik na lamang niya ang kanyang noo. Wala naman talaga siyang balak na patulan ang gusto ng dalaga, pero nang sinabi nito maghahanap ito ng lalaki ay doon siya hindi natuwa. Kiramdam niya na wala ang kanyang kalasingan kagabi. Mabilis siyang tumayo at nilapitan ng dalaga. Kagad niyang kinayumos ng halik at nangyari ang hindi dapat mangyari. Hindi niya tuloy alam kung paano haharapin ngayon si Eunice paggising nito. Dahil baka magkailangan na silang dalawa. Di sa panaginip ay hindi sumagi sa isip niya na aabot sila sa ganito ni Eunice. Magkaibigan sila at nakababatang kapatid lamang ang tingin niya sa dalaga, maliban doon ay wala na. Gumalaw ito at humarap sa kanya. Bigla siya napatingin sa mga labi nitong kagabi lamang ay ilang beses niyang hinalikan. Hindi to pwede. Tama ng isang beses na pagkakamali namin. Hindi na pwedeng maulit pa yon dahil mali. Maingat siyang bumaba ng kama at pinulot ang mga damit niya nagkalat sa sahig kagabi. Nang matapos siya magbihis ay saka lamang niya gigisingin si Eunice para magpaalam na uuwi na siya. Ngunit sa paggalaw nito, biglang lumihis ang kumot pababa. Dahilan para muli niyang masilayan ang kahubaran nito. Napalunok na lamang siya ng sarili niyang laway. Shit. Napamura siya at mabilis niyang nilapitan ng dalaga para takpan ng kumot ang katawan nito. Ngunit muling napako ang tingin niya sa mga labi nito. Naipilig na lamang niya ang ulo at napangiti na parang ewan. Hindi na niya ginising ang dalaga.
Nag-iwan na lamang siya ng note at nilagay sa kama nito. Mahirap na, baka kung ano na naman ang mangyari sa kanilang dalawa sa kwarto na yon. Nang magising ang dalaga, ay wala na sa kanyang tabi ang binatang kagabi lamang ay pinag-alayan niya ng kanyang pagkababae. Napangiti siya nang maalala ang naganap sa kanila ng nagdaang gabi. Wala sa loob na nasalat niya ang kanyang mga labi. Pakiramdam niya kasi na mga sandaling yon ay nandoon pa rin ang init ng katawan ni Caleb. Bumangon siya at nagtungo ng banyo para maligo. Gusto niya kasing ipagluto mamaya ng tanghalian ng binata at dalhin sa opisina nito. Samantala sa opisina ay hindi makapag-focus sa trabaho si Caleb dahil naalala pa rin niya ang nangyari sa kanilang dalawa ni Eunice. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na may nangyari sa kanila ng best friend niya. At hindi lang yon, siya pa nakakuha ng virginity nito. Inis siyang tumayo nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa table. Kagad niya itong dinampot at hindi siya makapaniwala na makita kung sino ang tumatawag. Elise? Sambit niya sa pangalan ng babae. Taranta niya itong sinagot. Hello, Elise? Halos nagtatalon ang kanyang puso nang sabihin ng aktres na dadaan ito sa opisina niya. Mabilis ang kilos ng binata na inayos ang kanyang opisina at pagkatapos ay komportableng naupo sa kanyang swivel chair. Makalipas ang kalahating oras ay nakatanggap siya ng tawag galing sa sekretary niya at sinabi nitong nasa baba na si Elise. Hindi nga nagtagal ay may kumatok sa pintuan at alam niyang si Elise na yon. Abot-abot ka ba na ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon? Lalo na nang bumukas ang pintuan at mula roon ay iluwa ang babaeng kanyang sinisinta. Nakangiti ito lumapit sa kanya at humalik sa pisngi. Inaya niya itong naupo sa mahabang sofa na naroon. Matagal na katahimikan ang namayani sa opisina niya. Wala kasi siyang maisip na sasabihin sa aktres dahil sa kabang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. I'm sorry Caleb ha, sa mga nasabi ko sa'yo. Alam ko mali ako. Dapat hindi ko sinaktan ang feelings mo. Please, give me another chance. Gusto kong makabawi sa'yo. Kung gusto mo, mag-lunch tayo ngayon. Libre ko. Nanatili lamang siya nakatingin sa maganda nitong mukha. Naguguluhan siya dahil biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya ng dalaga. Pero may parte ng puso niya ang masaya dahil sa wakas pinansin na din siya ni Elise ng babaeng mahal niya. Samantala, nang makarating si Eunice sa building na pag-aari ni Caleb, ay kaagad siya sumakay ng elevator, papunta kung saan ang opisina nito. Dahil kilala na siya doon ng lahat ng staff, kaya malaya siya nakakapasok. Nang marating niya ang opisina ni Caleb, ay nakita niyang bukas ang pintuan nito. Pumasok kaagad siya para supresahin ng binata. Ngunit siya pala ang masusurpresa sa maaabutang tagpo. May kahalikang babae si Caleb at ang babaeng yon ay walang iba kundi si Elise. Halos manigas ang buo niyang katawan sa nasaksihan niyang yon. Kaya hindi niya namalayan na nabitawan na pala niya ang paper bag na may lamang pagkain nito na dapat sana ay sabay nilang pagsasaluhan. Nagulat pa ang dalawa na makita siya nakatayo malapit sa may pintuan. Mapakla siyang ngumiti sa mga ito. Pasensya na, naistorbo ko yata ang moment niyo. Kanina ka pa dyan, Eunice? Tanong sa kanya ni Caleb na ngayon ay palapit na sa kinatatayuan niya. Hindi Caleb, kakarating ko lang. Pagsisinungaling niya sa binata. Sige, aalis na ako. Mabilis siyang humakbang palapit sa pintuan. Ang akala niya ay pipigilan siya ni Caleb. Yun pala ay dinampot nito ang paper bag na nalaglag sa sahig. Habang sakay ng elevator ay hindi na niya napigilan pa ang lumuha. Halos manikip sa sobrang sakit ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya na mga sandaling yon ay tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi ng bahay dahil habang nasa biyahe siya ay puro iyak lamang ang kanyang ginawa. Agad siya nagtungo ng kusina at binuksan ng ref at nang makakita siya ng beer ay nilabas niya yon at ininom. Habang umiinom ay wala naman tigil sa pagpatak ang kanyang masaganang mga luha. Bakit Caleb? Bakit siya pa ang gusto mo? Bakit? Sa bagay, ano nga ba ang panlaban ko sa kanya? Maganda siya at sikat. Idagdag pang galing din siya sa mayamang pamilya. Eh ako, isang anak ng single mother na iniwan ng asawa at anak mahirap. Mapakla siyang ngumiti at muli lumagok ng beer. Nangakala ko pa naman, sa oras na ibigay ko sa iyo ang sarili ko, ay mapapansin mo na ako bilang isang babaeng pwedeng mahalin, hindi isang best friend at kapatid. Pero wala eh, dahil hanggang best friend lang talaga ang tingin mo sa akin.
Samantala, hindi mawala-wala ang matamis ng ngiti sa mukha ni Caleb dahil sa wakas sinagot na siya ni Elise. At ito pa mismo ang nagpunta sa opisina niya para magkaayos silang dalawa. Pagkalabas niya ng opisina ay dumaan pa siya ng pizza parlor para bumili ng pizza, ang paborito nilang dalawa ni Eunice. Kanina pa niya ito tinatawagan para ibalita rito ang good news. Ngunit hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Gusto niya kasi ang kaibigan niya ang unang makakaalam tungkol sa kanila ni Elise. Dahil yun ang promise niya sa dalaga. Alas 9 na ng gabi na makarating siya sa bahay nila Eunice. Nagtaka pa siya dahil madilim ang loob ng bahay, ngunit bukas naman ang gate. Bigla siyang kinabahan. Nagmamadali siyang bumaba ng kotse at pumasok ng bahay nila Eunice. Hinanap niya ang switch ng ilaw at nang makapa ay agad na nagliwanag ang buong kapaligiran. Bubungad sa kanya ang tulog na dalaga habang nakaupo sa sofa. Napansin pa niya ang ilang bote ng beer na nagkalat sa sahig. Sa tagal nilang magkaibigan ni Eunice ay ngayon lamang niya ito nakitang uminom. Bigla tuloy siya napaisip na baka may problema ito kaya naglalasing. Naupo siya sa tabi ng dalaga at ginising ngunit mahimbing na ang tulog nito dahil naghihilik na. Maingat niyang binuhat ang dalaga at tinakyat ng kwarto. Kaya naman pala hindi mo sinasagot ang mga tawag ko dahil lasing na lasing ka. Sayang may pasalubong pa naman ako sa'yo. Nahiga siya sa tabi ng dalaga at pinagmasdan nitong maigi. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila nang nakaraang gabi. Napatako ang kanyang tingin sa mga labi nitong nakaawang. Tatayo na sana siya nang bigla na lamang siyang yakapin ng dalaga. Dahilan para mapabalik siya sa paghiga. Caleb, ikaw na ba yan? Caleb, ako na lang ang mahalin mo. Please. Please Caleb, ako na lang. Huwag na siya. Napaawang na lamang ang mga labi niya ngunit walang salitang lumalabas mula roon. Hindi niya alam kung tama ba ang pagkakaintindi niya sa sinabing yun ng dalaga. Niyakap niya ito pabalik, halos magdikit na ang mga mukha nila sa sobrang lapit. Amoy na din niya ang mabango nitong hininga na may kasamang alak. Mas lalo pa nitong siniksik ang katawan sa katawan niya na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Tinangka niyang ilayo ito ng kaunti sa kanya, ngunit ayaw nito. Sa gulat niya ay bigla na lamang siyang hinalikan ng dalaga. Bigla niya itong naitulak dahilan para magising ang diwa nito. Ano ba, Eunice? Ano bang problema mo? Bakit ka nagkakaganyan? Bakit, Caleb? Hindi ba ako masarap humalik? Hindi ba ako maganda at sexy sa paningin mo? Sa bagay, walang-wala ako sa kalingkingan ng ilis mo. Ano bang sinasabi mo, Eunice? Hindi kita maintindihan. Ano bang hindi mo maintindihan, Caleb? Na mahal kita? Oo, Caleb, mahal na mahal kita. Matagal na. Natigalgal siya sa narinig mula kay Eunice. Lasing ka lang, Eunice. Kaya kung ano-anong sinasabi mo, ang mabuti pa ay matulog ka na, babantayan kita. Hindi, Caleb. Oo, lasing ako. Pero alam ko kung anong sinasabi ko. Mahal kita, Caleb. Ako na lang ang mahalin mo. Huwag na si Elise. Dahil hindi ka sasaya sa kanya. Lasing ka na talaga. Sige na, matulog ka na. Uuwi na ako. Bukas na lang tayo mag-usap kapag malinaw na ang isip mo. Tumayo siya at akmang lalabas na sana ng kwarto ng dalaga. Nang hawakan nito ang kamay niya dahilan para matumba siya sa ibabaw ng dalaga. Nagkatinginan silang dalawa at namayani ang ilang segundong katahimikan. Nang makabawi siya sa pagkabigla ay nagdesisyon siyang tumayo dahil hindi magandang tignan ang kalagayan nilang dalawa. Ngunit pinigilan siya nitong tumayo bagkus niyakap siya nito ng ubod ng higpit. Dito ka lang, Caleb. Gusto kong maramdaman ang init ng katawan mo. Sige, okay lang. Kahit hindi mo ako mahal. Basta dito ka lang sa akin, huwag mo akong iiwan. Lahat ibibigay ko sa'yo para mapasaya kita. Etong katawan ko, para lang sa iyo to. Malaya mo kong angkinin kahit anong oras mo gusto. Eunice, ano ba sinasabi mo? Halikan mo ako, Caleb. Hindi na niya natuloy pa ang sasabihin dahil bigla na lamang siyang hinalikan ng dalaga. Ayaw sana niya itong tugunin dahil isang malaking kahibangan ang gusto nito mangyari. Ngunit unti-unti siyang nilalamon ng kahinaan at bilang isang lalaki, kailangan niyang pagbigyan ng katawan na nangangailangan ng kaligayahan na kayang ibigay sa kanya ng kaibigang si Eunice at sino siya para tumanggi sa dalaga. Ngunit hindi niya lubos maisip na aabot sila ni Eunice sa relasyon tinatawag na friends with benefits. Kinaumagahan, nagising si Eunice na may nakadagan sa kanya. Nangimulat niya ang kanyang mga mata ay mukha ni Caleb ang kanyang nasilayan. Kaya pala mabigat dahil dito ka nakatulog. Mahina niyang saad.
Bigla siya napangiti nang maalala kung paano nila pinagsaluhan ang mga maiinit na sandali ng nagdaang gabi. Alam niyang mali yun, lalo na't hindi naman siya nito mahal at idagdag pang may girlfriend na ito. Ngunit wala siyang pakialam pa doon. Ang mahalaga sa kanya ay mapasaya niya ang binata kahit siya pa ang masaktan. Ramdam na ramdam pa rin niya na mga sandaling yon ang init ng katawan ng binata. Lalo na't pareho silang mga hubot-hubad. Maingat siya bumangon para hindi ito magising. Gusto muna niyang maligo bago magluto ng agahan nilang dalawa. Pakiramdam kasi niya ay sobrang lagkit na niya, marahil sa pinanggagawa nila yon ng binata. Nang matapos nga siyang maligo ay bumaba na siya para magluto. Pakanta-kanta pa siya habang nagluluto. Nang maiayos ang mga niluto niya sa lamesa, ay umakyat ulit siya sa kwarto para gisingin si Caleb. Tulog na tulog pa rin ito. Caleb, gising na, tanghali na. Mahina niyang saad dito. Maya-maya ay nag-inat ito ng mga kamay at unti-unting dinilat ang mga mata. Good morning, Caleb. Masaya niyang bati rito. Good morning. Anong oras na ba? 9:00 na ng umaga. Tara na, kumain na tayo. Nagluto ako. Hindi na ako kakain. May lakad kami ngayon ni Elise. Pero sayang naman yung niluto ko. Ilagay mo na lang sa ref. Mamaya ko na lang kakainin. Sige na, kailangan ko na talagang umalis. Ayoko malit sa usapan namin ni Elise. Ha? Paano naman ako? Paano ka naman? Never mind. Ibabalot ko na lamang yung mga pagkain para sa opisina mo na kainin. Hindi na, kasi sa labas kami magla-lunch ni Elise. Nagmamadali nitong sinuot ang mga damit at walang paalam na lumabas ng kwarto. Namalaya na lamang niya na may mga luhang pumutak sa mga mata at mabilis niya yung pinahid. Malungkot niyang nilagay sa mga Tupperware ang mga pagkaing niluto saka pinasok sa ref. Nawala na din siya ng ganang kumain. Simula nang ipaubaya niya ang kanyang sarili sa binata ay walang araw o gabi na walang nangyayari sa kanilang dalawa. Minsan sa bahay nito, ngunit kadalasan ay sa kwarto niya. Wala itong binanggit tungkol sa kanilang dalawa dahil alam naman niya kung anong relasyon mayroon silang dalawa. Masakit pero kailangan niya magtiis dahil ginusto niya yon. May mga pagkakataon pa na habang pinagsasaluhan nilang init ng kanilang mga katawan, ay bigla na lamang siya nitong iiwan para puntahan ng girlfriend nito. Minsan, pakiramdam niya ay isa siyang mababang babae na pagkatapos gamitin ay basta na lamang iiwan sa isang sulok. Masakit pero hanggat kaya niya ay ipaglalaban pa rin niya ang kanyang pagmamahal para kay Caleb. Samantala, magkasamang kumakain ng dinner sina Caleb at Ellie sa isang Chinese restaurant ng gabing yon. Han, may taping pala ako next week sa Pampanga. Baka 2 linggo kami doon. Gusto mo bang sumama? Gustuhin ko man ngunit hindi pwede dahil marami akong trabaho na dapat tapusin. Pero huwag ka mag-alala, kapag may free time ako, pupuntahan kita doon. Talaga? Oo naman Han, ikaw pa mahal na mahal kita. I love you too, Caleb. Wala itong pakialam kahit marami ang tao, ay basta na lamang nitong hinalikan ang mga labi niya. Hinatid niya muna si Elise bago umuwi ng bahay nila. Habang nakahiga sa kama, ay naalala niya si Eunice. Nagmamadali siyang tumayo at nagtungo ng bahay nito. Mag-isa lamang ang dalaga sa bahay dahil umuwi ng probinsya ang mama nito. Dahil may sarili na siyang susi kaya hindi na siya kumatok. Isang ilaw na lamang ang nakasindi. Naisip niyang marahil ay tulog na ang dalaga at tama nga siya. Tulog na tulog ito habang hawak ang cellphone nito. Naka-shorts lamang ito na maiksi kaya lantad na lantad ang mapuputi nitong legs. Tumabi siya rito at pinaliguan niya ito ng maliliit na halik sa bandang batok, dahilan para magising ang dalaga. Caleb? Kailangan kita, Eunice. Yun lamang at mabilis niyang inangkin ang mga labi nitong nakaawang. Naging mapaghanap ang mga halik niyang yon hanggang sa bumaba sa dibdib nito. Napaliyad na lamang ito sa ligayang hatid niya. Ilang sandali pa ay malaya niyang nahubad ang suot nito. Samantala, kagaya ng mga nakaraan ay kusang pinaubaya niya ang kanyang sarili sa binata. Dahil lunod na lunod siya sa mga yakap at halik nito, lalo na sa tuwing mag-iisa ang kanilang mga katawan. Matuling lumipas sa mga araw, buwan at taon, 2 taon na magkarelasyon sina Caleb at Elise. Habang 2 taon na din sila magkarelasyon sa kama. Kasal na lamang ang kulang sa kanilang dalawa ni Caleb. 2 taon na siya nagpapakababa at nanlilimos ng pag-ibig kay Caleb. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakukuha ang puso nito. Isang gabi pagkatapos nilang pagsaluhan ng init ng kanilang mga katawan ay hindi makatulog si Eunice sa kakaisip. Kung hanggang saan naabot ang kanilang relasyon sa kama ng binata. Naisip niya paano kung magsawa na ito sa katawan niya.
At paano kung magpakasal na ito kay Elise, paano na siya? Mga isiping gumugulo sa kanyang isipan. Nang lingunin niya si Caleb ay tulog na ito. Marahil ay napagod ito dahil ilang beses siya nitong inangkin. Maingat siyang bumaba ng kama at isa-isang dinampot ang mga damit niya nagkalat sa sahig. Pagkatapos niyang magbihis ay sunod niyang dinampot ang mga damit ni Caleb. Nilagay niya ito sa gilid ng kama nang may mahulog sa bulsa ng pantalon nito. Hinanap niya ito at nakita niya sa ilalim ng kama ang isang maliit na box. Yumuko siya para kunin ito. Nang buksan niya ang box ay tumambad sa kanya ang isang diamond ring. Bigla ang pagtulo ng kanyang mga luha habang hawak ang singsing at nakatingin sa tulog na binata. Magpo-propose ka na pala sa kanya? Iiwan mo na pala ako? Sana ako na lang ang minahal mo, Caleb, para hindi na ako nasasaktan ng ganito. Bulong niya rito saka binalik sa box ang singsing at nilagay sa bulsa ng pantalon nito. Mas lalong hindi siya nakatulog dahil sa nalaman niya. Kinaumagahan, gaya ng dati ay nagmamadali nitong sinuot ang mga damit dahil uuwi na ito ng bahay nito para maligo. Wala ka ba sasabihin sa akin? Wala naman. Bakit? Umiling na lamang ang dalaga. Nakaramdam siya ng paninikip ng kanyang dibdib dahil mukhang walang balak si Caleb na sabihin sa kanya ang plano nitong pagpropose kay Elise. 2 araw simula nang malaman niya ang balak ng binata ay naging matamlay siya at nakaramdam ng kalungkutan para sa kanyang sarili. Isang araw habang naka-duty siya sa jewelry store na kanyang pinapasukan ay narinig na lamang niyang nagtitilian ang dalawa niyang katrabaho habang may pinapanood sa cellphone. Naintriga siya sa pinapanood ng dalawa kaya lumapit siya sa mga ito at nakinood. Ganoon na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata na makita nakaluhod si Caleb kay Elise habang nagpo-propose ito at live na live yon. Natutop na lamang niya ang kanyang bibig at patakpon nagtungo ng comfort room. Pagdating doon ay kaagad siyang umiyak. Ilang minuto din siyang umiyak ng umiyak hanggang sa mapatingin siya sa malaking salamin. Wala na, Eunice. Iiwan ka na ni Caleb dahil mag-aasawa na siya. At si Elise na ang pag-aalayan nito ng lahat ng oras. Habang ikaw ay baliwala na sa kanya. Kinagabihan, pinuntahan niya ang binata sa bahay nito. Naabutan niya itong kausap si Elise kay lapad ng ngiti nito. Naupo siya sa tabi ng binata at hinintay na matapos ito sa pakikipag-usap. Oo, napasugod ka dito. Gabi na. Oo, dahil gusto kitang personal na batiin para sa nalalapit mong pagpapakasal kay Elise. Salamat. Ikaw ang kukunin ko maid of honor, ha? Huwag kang mawawala. Oo naman, ako pa? Mapait siyang ngumiti habang nakayuko. Nararamdaman kasi niya ang mga luhang gustong bumagsak sa kanyang mga mata. Nagulat na lamang siya nang hapitin siya nito at halikan sa mga labi. Bigla niya itong naitulak na pinagtaka naman nito. Bakit? Itigil na natin ang relasyon natin sa kama, Caleb. Magpapakasal ka na kay Elise. Kaya mas mainam na siya na lamang ang paglabasan mo ng init ng iyong katawan. Bakit naman, Eunice? Ayaw mo na ba sa relasyon na mayroon tayo? Oo, Caleb, dahil mali. Hewan ko kung bakit tayo humantong sa ganito relasyon. Marahil dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pero nagising na ako sa katotohanan at panahon na para itigil na natin to. Sa gulat niya ay bigla na lamang siyang niyakap ng binata. Ano ba, Caleb? Bitawan mo nga ako. Hindi ko kayang itigil to, Eunice. Ngayon pa na nasanay na ako. Pero mali nga itong ginagawa natin. At isa pa may girlfriend ka. Bakit hindi na lang siya ang paglabasan mo ng init ng katawan mo? Iba siya. At iba ka. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang siliin ng halik sa mga labi ng binata. Mga halik na mapagparusa at mapaghanap. Pinilit niyang itulak ito pero sadyang malakas ito sa kanya. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang mga halik nito sa kanyang batok na siya nagpawala sa kanyang katinuan. Habang isa nitong kamay ay malayang sinasamba ang kanyang kariktan. Hindi mo ko pwedeng tanggihan dahil ako lang ang pwedeng gumamit sa katawan mong to. Naintindihan mo ba, ha, Eunice? Bulong nito sa kanya sa namamaos na boses. Makalipas ang ilang sandali ay malaya siya nitong naangkin ng walang kahirap-hirap. Dahil kahit anong tutol ng utak niya ay siya namang gusto ng katawan niya. Hindi niya matanggihan ang mga halik at yakap ni Caleb. Dahil yun ang kahinaan niya. Ilang beses siya nitong inangkin hanggang sa mapagod na ito. Sa akin ka lang, Eunice. At itong katawan mo ay para lamang sa akin. Walang ibang pwedeng humawak o gumalaw sa pag-aari ko. Saad nito sa kanya bago bumangon at sinuot ang mga damit na hinubad nito. Iniwan siya nito doon na naiiyak dahil isang parausan lamang ang tingin sa kanya ng binata.
Dahil sa nangyari, kaya pinili na lamang niyang iwasan si Caleb. Sa tuwing tumatawag ito ay hindi niya sinasagot at sinasadya niyang gabi-gabi na umuwi para tulog na ito. Dahil sa nangyari ay narealize niyang katawan lamang niya ang gusto nito sa kanya, bagay na masakit para sa kanya. Mula sa pagkakahiga ay tumayo siya at nagtungo ng cabinet. Kinuha niya ang ilan sa mga damit at sinilid sa maliit na maleta. Kailangan niya magpakalayo-layo bago pa tuluyan siyang mabaliw sa mga yakap at halik nito, habang kaya pa niyang iwasan ito. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero para sa ikatatahimik nilang tatlo ay bahala na. Palabas na sana siya ng kwarto nang bigla na lamang siyang makaramdam ng pagkahilo. Bagamat alam niya sa kanyang sarili na hindi okay ang kanyang pakiramdam, ay pinilit pa rin niyang umalis ng bahay para lamang makalayo kay Caleb. Samantala, habang nakahiga ang binata ay hindi naman siya dalawin ng antok. Dahil nagtataka siya sa biglang pag-iwas sa kanya ni Eunice. Bigla tuloy niyang naalala ang sinabi nito na itigil na nila ang kanilang relasyon sa kama, bagay na ayaw niya. Oo, ayaw niya dahil walang araw na hindi niya naiisip ang dalaga. Walang araw na hindi niya pinapangarap na maangkin nito. Nung una ay totoong ayaw niya talaga. Pero nagising na lamang siya isang araw na nababaliw na siya sa katawan ng dalaga. At hindi pwedeng hindi niya ito maangkin. Dali-dali siyang tumayo at nagpa siyang puntahan si Eunice dahil ilang araw na siya nitong iniiwasan. Ngunit pagdating niya ng bahay ng dalaga ay madilim at mukhang walang tao. Sinipat niya ang suot na relo pasado 2:00 na ng madaling araw. Mula sa bulsa ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito, pero nakapatay ang phone nito. Samantala, walang tigil sa paglalakad si Eunice hanggang sa tuluyan siya makalayo ng bahay nila. Ngunit habang naglalakad siya, ay bigla na lamang siya natumba at nawala ng malay. Nang magising siya ay nasa isang kwarto na siya at nakahiga sa malambot na kama. Nilingan niya ang buong kwarto. Familiar sa kanya ang kwartong yon. Bigla siya napabangon nang mapagtanto niyang nasa kwarto siya ni Caleb. Teka, anong ginagawa ko sa kwarto ni Caleb? At paano ko napunta dito? Nagtataka niyang tanong sa kanyang sarili. Nasa ganun siyang isipin nang bumukas ang pintuan at si Caleb ito. Thanks God, at gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Ramdam niya ang pag-aalala sa gwapo nito mukha. Okay na ako. Pero bakit nandito ako? Galing ako sa bahay niyo, tapos wala ka doon. Kaya nagpa siya akong hanapin ka at natagpuan kitang walang malay. Kaya dinala kita dito. Tumayo siya at ang malalabas na sana ng pintuan nang maagap siyang pinigilan ng binata sa kamay. Saan ka pupunta? Matigas nitong tanong sa kanya na ikinahinto niya. Uuwi na ako. Tipid niyang tugon dito. Balak mo ba akong takasan ha? Eunice, kaya may dala kang damit? Dahil sa sinabing yun ni Caleb, kaya napalingon siya dito. At bakit naman kita tatakasan? Hindi ko alam sa'yo. Pero ito ang tatandaan mo, Eunice. Hindi mo ako pwedeng takasan hanggat kailangan kita, naintindihan mo? Kailangan mo lang naman ako kapag kailangan mo maglabas ng init ng katawan. Ngunit pagkatapos nun, ay para na lang akong basahan na iiwan mo sa isang sulok. Ayoko na, Caleb. Pagod na ako magpakatanga at magpakababa sa'yo. Pagod na ako mamalimos ng pagmamahal mo. Hindi na niya napigilan pang umiyak sa harapan nito. Pakiramdam niya na mga sandaling yon ay sasabog siya sa sobrang sakit. Ilang taon siya nanahimik. Ilang taon siya nagtiis para lamang makasama ang best friend niyang mahal na mahal niya. Ano ba sinasabi mo, Eunice? Pareho nating ginusto to. Pareho nating gusto na magpakalun sa sarap sa kama. Kung ano naman ang relasyon natin ngayon, pareho natin tong ginusto. Tapos ngayon naayaw ka na? Oo, ginusto ko to, Caleb. Pero pagod na ako. Naririnig mo ba? Pagod na ako at ayoko na sa relasyon to. Hindi, Eunice. Hindi ko papayag. Itutuloy natin ang relasyong to. Titigil lamang tayo kapag ako magsasabi sa'yo. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Caleb? May sarili akong isip at desisyon. At ang desisyon ko ngayon ay itigil na ang walang kwenta relasyong to. Dahil walang magandang itutulot sa atin to. Lalo na sa'yo dahil may alis na masasaktan. My decision is final, Eunice. Kapag sinabi kong tuloy ang relasyon natin, yun ang masusunod. And that's my order. Nababalo ka na ba? Hindi siya nito sinagot. Bagkus lumapit ito sa kanya at walang paalam na inangkin ang mga labi niyang nakaawang. Nagpumiglas siya at pilit itong tinutulak pero sadyang malakas ang binata. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay at sinandal siya nito sa saradong pintuan habang patuloy na inaangkin ang kanyang mga labi. Ilang sandali pa ay pababa ng pababa ang mga halik nito habang ang mga kamay nito ay malaya naglalakbay sa kanyang katawan.
Caleb, please, tama na. Ayoko na, itigil na natin to. Pakiusap niya sa binata, ngunit naging bingi ito sa pakiusap niya. Hindi ako titigil dahil akin ka lang. Walang pwedeng umagaw sa'yo. Naintindihan mo? Ano ba nangyayari sa'yo, Caleb? Hindi ka naman dating ganito Sigaw niya rito habang umiiyak. Ngunit walang pakialam na tinuloy ng binata ang nais nitong mangyari. Biglang tumigil sa paghalik sa kanya si Caleb at unti-unti lumayo, ngunit sa gulat niya ay pinagsusuntok nito ang dingding ng kwarto nito. At nang hindi pa ito makontento ay pinagsisisipa naman nito ang pintuan. Hindi na niya kilala ang Caleb na kaharap niya ngayon. Pakiramdam niya ay ibang tao ito sa paningin niya. Nilapitan niya ang binata at niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak sa likuran nito. Caleb, tama na. Tumigil ka na please. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin para mapag-usapan natin. Nakanda akong makinig sa'yo. Umiiyak niyang alo sa binata. Wala akong problema. Ayusin mo ng sarili mo at ihahatid kita sa inyo. Ayoko. Dito lang ako sa tabi mo, Caleb. Hindi ako aalis hanggat hindi ka okay. Nag-aalala niyang wika sa binata. I said okay nga lang ako. Magsasalita sana siya nang biglang tumunog ang cellphone ng binata at nakita niyang si Elise ang tumatawag. Mabilis na lumayo sa kanya ang binata para sagutin ang tawag. Pagkatapos nito makipag-usap sa cellphone ay tinignan siya nito. I have to go. Hindi na kita maihahatid sa inyo. Pupuntahan na lamang kita mamaya pag uwi ko. Hindi na kailangan, Caleb, dahil kailangan ko na din magpahinga. Yun lamang at nauna na siya lumabas ng kwarto nito. Samantala, pagdating ng kondo ni Elise ay kaagad siya nag-doorbell. Hindi naman nagtagal ay bumukas ito at bumungad sa kanya ang seksing si Elise. Ilang linggo din silang hindi nagkita dahil naging busy ito sa ginagawang movie. Maging ang pag-uusap sa cellphone ay hindi rin nila magawa. I miss you, Caleb. Walang araw na hindi kita naiisip. Ilang sandali pa ay ito nang naunang humalik sa mga labi niya na kaagad naman niyang tinugon. Naging malalim ang kanilang halikan hanggang sa nangahas na ang mga kamay niyang hawakan ang malambot nitong katawan. At ilang sandali pa ang lumipas ay naihiga na niya ito sa mahabang sofa. Nagmamadali ang bawat kilos nila hanggang sa kapwa wala na silang mga saplot sa katawan. Nang bigla siyang natigilan na pinagtaka naman ni Elise. Bakit ka huminto? Nalito, Elise. Hindi natin dapat gawin to dahil hindi pa tayo kasal. Nagawa na natin ito ng isang beses pero nang sumunod tinanggihan mo na ako. Hinayaan ko yon dahil alam kong ginagalang mo ako. Pero ngayon ayaw mo na naman? Bakit? Dahil hindi pa pwede. Yun ba talagang dahilan mo? O may iba kang gusto? Wala, ikaw lang. Then, patunayan mo sa akin ngayon na ako lang ang gusto mong angkinin at wala nang iba pa. I'm sorry, Elise, pero pagod ako at wala ako sa mood. Kalokohan. Hindi ako sa'yo naniniwala, Caleb, dahil alam ko may iba kang gusto. Sabihin mo sa akin, sino siya? Wala nga. Tumayo siya at muling isinuot ang mga damit na kanina lang ay nahubad niya. Aalis na ako. Bukas na lamang tayo mag-usap. Good night. Caleb, bumalik ka dito! Narinig niyang tawag sa kanya ng dalaga, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip na umuwi ng bahay, ay sa bahay ni Eunice siya pumunta. Pagkapasok niya ay nakita niya itong natutulog sa sofa. Naupo siya sa sofa at pinagmasdan ang natutulog na dalaga. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Huminga siya ng malalim bago niyugyug sa balikat ang natutulog na dalaga. Eunice? Eunice, gising. Hindi naman nagtagal ay dinilat nito ang mga mata at nagulat pa ito na makita ang binatang nakaupo sa paanan ng sofa. Caleb, bakit nandito ka? Gabi na. Sinabi ko naman sa'yo kanina na pupunta ako dito kapag nakauwi na ako sa bahay. Bakit dito ka natutulog? Wala lang, tinamad lang akong umakyat ng kwarto ko. Bumangon ng dalaga at tinayos ang suot na palda. Hindi naman maiwasan ni Caleb na mapatingin sa mga hita nito. Umuwi ka na, Caleb. Gabi na, tsaka matutulog na din ako. Pagtataboy nito sa kanya na kinasimangot niya. Tinataboy mo ba ako? Nakakunot noon niyang tanong sa dalaga. Hindi naman sa ganun, Caleb. Pero gabi na kasi, tsaka... Hindi na niya hinintay pa na matapos ang sasabihin nito at mabilis niya itong hinapit sa bewang para magkadikit ang mga katawan nila. Ano bang ginagawa mo? Akma sana nitong tatanggalin ng kamay niyang nakahawak sa bewang nito, ngunit mas lalo niya itong hinigpitan. Ayoko. Gusto ko palagi ko nararamdaman ng init ng katawan mo, Eunice. Hindi ko alam pero mababaliw ako kapag
Hindi na niya tinuloy ang gustong sabihin dahil napako na ang kanyang mga mata sa nakaawang na labi ni Eunice. Pinaglandas niya dito ang kanyang mga daliri hanggang sa marating niya ang mga labi nito. Caleb, gusto kong maramdaman ang mga labi mo, ang init ng katawan mo. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito sa'yo, pero isa lang ang malinaw sa akin. Mababaliw ako kapag hindi kita nakikita. Kung pwede nga lang ay sa bahay ka na tumira para pagising ko, ay mukha mo ang una kong nasisilayan. Mahabang wika ng binata kay Eunice na mas lalong kinaawang na mga labi nito. Hindi alam ng dalaga kung ano magiging reaksyon sa sinabing yun sa kanya ng binata. Kung dapat ba siyang matuwa o magdiwang. Nasa ganun siyang isipin nang maramdaman niya ang paglapat ng mga labi ni Caleb sa mga labi niya. Noong una ay dampi lamang yon. Ngunit hindi nagtagal ay tuluyan na nitong sinakop ang mga labi niya. Wala siya nagawa kundi ang tugunin dahil yun ang gusto ng katawang lupa niya. Mas lalong lumalim ang kanilang halikan hanggang sa buhatin siya nito paakyat sa kwarto niya habang magkahinang pa rin ang mga labi nila na uhaw sa isa't isa. Namalayan na lamang niya ang kanyang sarili na muling inaangkin ng binata ang kanyang katawan. Ayaw sana niya pero hindi niya matanggihan si Caleb dahil haplos pa lang nito ay nagiinit na ang buo niyang pagkatao. Kinabukasan, nagising siyang wala sa kanyang tabi ang binata. Bumangon siya ng kama at naligo muna bago bumaba. Nagulat pa siya nang pagbaba niya ay naabutan nagluluto sa kusina si Caleb. Ang akala niya kasi ay nakaalis na ito, yun pala ay nagluluto. Good morning. Nakangiti nitong bati sa kanya. Alanganin siyang tumango dito at naupo. Ang akala ko umuwi ka na, wala ka bang trabaho ngayon? Meron, pero gusto kong mag-stay dito buong araw nakasama ka. Nakangiti nitong wika sa kanya na kinapula naman ang mukha niya. Bakit naman? Dahil gusto ko, Eunice. Gusto kita makasama maghapon. At mamayang gabi magdi-dinner tayo sa favorite restaurant natin. Dinner? Yes, Eunice. Dinner. Bakit? Ayaw mo ba? Dinner date ba, Caleb? O normal na dinner lamang ng magkaibigan? Hindi niya maiwasang itanong sa binata ang mga katagang yon. Kahit alam naman niya kung ano ang sagot dito. Yes, Eunice. Niyayaya kita makipag-dinner sa akin. At dinner date yon ng isang normal na couple. Couple? Mamaya ko na sasabihin dahil marami akong gustong sabihin sa'yo. Sa ngayon, kailangan na natin kumain dahil gutom na ako. Magkasabay nga silang kumain ng agahan. Bagamat nagtataka ang dalaga sa kinikilos ni Caleb, ay pinagwalang bahala na lamang niya yon. Pagkatapos nilang kumain ay magkatulong silang hinugasan ang kanilang mga pinagkainan. At pagkatapos ay tinulungan siya nito maglinis ng bahay. Pagsapit ng tanghali ay magluluto sana siya, ang kaso pinigilan siya nito dahil lalabas pala ito at magte-take out na lang ng pagkain nila. Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal, may pupuntahan lang ako saglit. Then pagkatapos kong bumili ng pagkain natin, uuwi na kaagad ako dito. Sige, hihintayin kita. Naglakad na ito ng pintuan, nang bigla itong huminto at lumingon sa dalaga. Maliko ka na din habang wala ako. Wika nito na kinapula ng kanyang mukha at sabay amoy sa kanyang sarili. Mabango pa naman ako pasaway na yon? Samantala, sinadya talagang bisitahin ni Caleb si Elise sa taping nito para pambawi niya sa nangyari ng nagdaang gabi. Bumili siya ng paborito nitong bulaklak nang sa ganon ay matuwa ito sa kanya. Mahal niya ito, hanggat maaari ay ayaw niya nagkakagalit o nag-aaway silang dalawa. Pagkapark niya ng sasakyan ay nakita niya nakaparada ang kotse ni Elise sa di kalayuan. Nakita niya ang 2 taon naghahalikan sa labas ng kotse. Nakatalikod dito sa kanya kaya hindi niya makita ang mga muka. Bumaba siya ng kotse at naglakad na papuntang elevator nang magawi ulit ang tingin niya sa 2 taon naghahalikan. At sa pagkakataong yon ay nakita na niya ang mukha ng babae. Ganun na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata na mapagsino ang babae. Elise? Sambit niya sa pangalan ng babae. Bigla niyang naikuyom ang kanyang kamao. Pero ang nakakagulat ay wala siyang maramdaman na nasasaktan siya sa nalaman nakatak sila ng dalaga sa kanya. Oo, galit siya pero hanggang doon lang. Tinapon niya sa basurahan ng bulaklak at muling sumakay ng kotse. Nagtaka naman si Eunice dahil nakabalik na kaagad si Caleb. Ganoong wala pang 1 oras na nakaalis ito. May dala itong mga paper bags na naglalaman ng kanilang lunch. Ang bilis mo naman atang bumalik. Tanong niya rito habang inaayos ang lamesa. Kasi namiss kita kaagad. Sa gulat niya ay kinabig siya nito at mabilis na hinalikan sa mga labi niya.
Caleb, kakain na tayo. Saway niya rito na kinangiti nito. Pwede ba na mamaya na tayo kumain? Ha? Bakit? Wala lang. Ewan ko sa'yo. Halika na nga dito. Kumain na tayo. Gutom lang yan. Tahimik silang kumain ng tanghalian at pagkatapos ay nagpasya na siyang umakyat ng kwarto. Naiwan sa baba ang binata na naguhugas ng mga plato. Bago maggabi ay umalis ang binata para umuwi sa bahay nito at maligo. Samantala, bago umuwi ng bahay si Caleb ay pinuntahan muna niya ang kondo ni Elise para kausapin ito ng masinsinan tungkol sa kanilang dalawa. Nakangiti siya nitong pinapasok sa loob ng kondo nito. I'm sorry about what happened. Wika niya rito. Wala na sa akin yun, Caleb. Naintindihan ko naman yun. Ginagalang mo lang ako kaya ganon. Yeah. Anyway, nandito ako para tapusin ang relasyon natin, Elise. Alam ko namang hindi lang ako ang lalaki sa buhay mo. Kaya napag-isip-isip ko na kailangan na kitang pakawalan. Ha? Ano sinasabi mo, Caleb? Hindi kita maintindihan. Nakita kita kanina sa parking lot. May kahalikan kang ibang lalaki. Ang akala ko'y masasaktan ako sa nakita ko. Pero hindi ako nasaktan. Bagkus natuwa pa ako. Dahil ngayon, alam ko nang hindi pala kita mahal. Nang nararamdaman ko sa'yo ay isa lamang paghanga. Ano? I'm sorry, Elise, pero hindi kita mahal. Dahil may mahal akong iba at ngayon ko lamang to aaminin sa sarili ko. No, Caleb. Hindi ako papayag. Ngayon pa ikakasal na tayong dalawa? Hindi mo ako mahal, Elise. Dahil gusto mo lang akong gawing isa sa mga lalaki mo. Mabilis ang kilos niyang lumabas ng kondo ni Elise kahit anong tawag nito sa kanya ay hindi niya ito pinapansin. Habang nagmamaneho siya pa uwi ay dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Eunice. Hello, Eunice. Ready ka na ba sa dinner date natin? Oo, Caleb. Ready na ako. Nasaan ka na? Malapit na ako. Hintayin mo ako. Mahal ko. Ano sabi mo? Mahal ko? Oo, Eunice. Mahal ko. Nang may baba niya ang tawag kay Eunice, ay hindi niya napigilan ang mapangiti sa kawalan. Natatawa siya sa kanyang sarili dahil ang tagal na panahon bago niya napagtanto na hindi lamang basta best friend ang tingin niya kay Eunice, kundi higit pa doon. Ang tagal niya nabulag sa katotohanang pinaniwala niya ang kanyang sarili na mahal niya si Elise. Kahit na ang totoo ay hindi naman pala. Dahil paghanga lamang bilang isang fan ang nararamdaman niya sa aktres at hindi pagmamahal. Dahil matagal nang may tinitubok ang kanyang puso, yun ay walang iba kundi si Eunice ang kanyang kababata. Makalipas ang kalahating oras ay narinig na nga ni Eunice ang paghinto ng sasakyan ni Caleb. Kaagad niya itong sinalubong, ngunit sa gulat niya, siniil kaagad siya nito ng isang mainit na halik sa mga labi. I'm sorry, Eunice, kung natagalan bago ko nalaman na mahal pala kita. Na hindi lang pagmamahal bilang isang kaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil higit pa doon. Salamat dahil hindi ka umalis sa tabi ko. Hindi mo ko iniwan at sinukuan. Mahal kita, Eunice. Namalayan na lamang ng dalaga ang pagtulo ng masagana niyang mga luha dahil sa mga narinig mula sa bibig ni Caleb. Hindi siya makapaniwala na mahal din siya nito. Hindi bilang isang best friend, kundi bilang isang babaeng mamahalin. Seryoso ko ba dyan sa sinasabi mo, Caleb? Hindi mo ba ako binibiro lang? Bakit naman kita bibiruin, Eunice? Ang dami ng panahon ng nasayang dahil sa katangahan ko. At ayoko nang dagdagan pa yon. Gusto kitang makasama mula sa pagising at pagtulog ko. Gusto ko mukha mo ang makikita ko. Eunice, will you be my wife? Yes, Caleb. Gusto kong maging asawa mo. Niyakap siya nito bago ginawaran ng halik sa mga labi. Masayang masaya si Eunice dahil sa wakas ay natupad na ang pangarap niya, ang mahalin ng lalaking mahal niya. Tama ito. Maraming taon na nasayang para sa kanilang dalawa. Kaya walang oras na hindi nila yun susulitin. Sa halip na mag-dinner ay nag-dinner sila sa kanyang kwarto at pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Makalipas ang 2 buwan ay matagumpay silang kinasal. Pakiramdam niya na mga sandaling yon ay isa siyang prinsesa na kinakasal sa kanyang mahal na prinsipe at mala fairy tale ang kanilang love story. Congratulations, anak. Masaya ako para sa inyong dalawa ni Caleb. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na magiging son-in-law ko ang kaibigan mong yan. Ako din po, ma. Ang akala ko noon ay hanggang pangarap ko lamang siya. Pero sadyang mabait po si Lord dahil tinupad niya ang pangarap ko. Mahalin mo palagi ang asawa mo, Eunice, ha? At pagsilbihan mo siya sa abot ng iyong makakaya para magtagal ang pagsasama ninyo. Opo, ma. Tatandaan ko po yung mga sinasabi niyo sa akin.
Sa halip na pumunta sila ng ibang bansa para mag-honeymoon, ay napagkasunduan nilang sa bahay na lamang nila gaganapin ang kanilang honeymoon. Kailangan pa ba natin mag-honeymoon, Caleb? Ay matagal na naman tayo nag-honeymoon na. Biro niya sa asawa na kinasimangot nito. Alam mo, kahit minuminuto pa tayo mag-honeymoon dito, ay hinding-hindi ako magsasawa sa'yo. Dahil mahal kita, Eunice. At sa kakatawa mo lamang ang nakakabuhay ng init ng katawan ko. Saka siya nito kinindatan na kinapula ng mukha niya. Paano mo naman nasabi na ako lang nakakapag-init sa'yo? Hindi ko din alam. Basta ang alam ko lang, kapag nadidikit ang balat ko sa'yo, ay buhay ka agad ang katawang lupa ko. Ikaw ha? Siguro teenager pa lang tayo, pinaglansahan mo na ako, no? Biro niya kay Caleb na kinatahimik nito at biglang ngumiti ng pilyo sa kanya. Paano kung sabihin ko sa'yo oo? Hindi nga, seryoso ko ba dyan sa sinasabi mo? I think yes, I'm serious. Dahil matagal na kitang mahal, hindi ko lang maamin sa sarili ko. Ikaw, Eunice, kailan mo nalaman na mahal mo ko? Noong naliligaw ka kay Elise, doon ko naramdaman na nagsiselos ako. Hanggang sa nakumpirma ko nga na mahal pala kita. Tumabi sa kanya si Caleb at namalayan na lamang niya na inaangkin na nito ang mga labi niya habang malayan naglalakbay ang mga palad nito. Nang gabing yon ay wala itong ibang ginawa kundi ang sambahin ang buo niyang pagkatao. Makalipas ang 1 linggo mula nang ikasal sila, ay tsaka lamang niya naalala na 2 buwan na pala siyang hindi dinadatnan ng dalaw. Sumilay ang isang malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Pagdating ni Caleb galing trabaho ay masaya niyang ibinalita dito na magiging daddy na ito. Baka sa mukha nito ang labis na tuwa. Mabilis na lumipas ang 7 buwan at ito na ngayon ang kabuwanan niya. Isisilang na niya ang kanilang panganay na anak na babae. Masaya siya dahil hindi umaalis sa kanyang tabi si Caleb at todo alalay pa ito sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay normal niyang isinilang ang baby girl na kamukhang kamukha niya. Salamat Caleb at hindi ka umalis sa tabi ko. Salamat at hindi mo ako iniwan habang nilalabas ko ang anak natin. Siyempre naman. Remember, tayong 2 gumawa niyan. Kaya dapat lang kitang samahan. Kung pwede nga lang, ayoko na ang magbubuntis para hindi ka na mahirapan. Natawa na lamang siya sa tinuran nito dahil ramdam niyang totoo ang sinasabi nito. Masaya siya dahil si Caleb ang naging ama ng anak niya. Alam niya kasi magiging mabuting ama ito sa anak nila. I love you asawa ko. Wika niya kay Caleb bago niya ito masuyong hinalikan sa mga labi. Niyakap siya nito ng buong higpit, tanda ng pagmamahal nito sa kanya.